Marcos chapter 14 verse 1. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang pampasa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na nakahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at may papatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nakuusap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagpili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at may bigay sa mga dukha ang pinakbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, "Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa ninyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong nayusin ay makagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binubuhusan na niya ng pangbango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipang-aral ang magandang balita, ang ginawang ng babaeng ito ay ipinapahayag bilang pag-aalala sa kanya. Si Judas Iscariote, na kabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nakakong bibigyan siya ng salapi. Mula noon ay humanap na si Judas ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa?" Inuutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silit na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At itinuturod niya sa inyo ang isang malaking silit sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Napunta na nga sa bayan ang mga alagad at natapuan nila roon ng lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus ng kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko na yon ay makakanulo sa akin." Nalungkot ang mga alagad, at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa siya sa inyong 12, na kasabay ko sa pagsasaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nagsusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong makakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyan ang hindi na siya ipinanganak." Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot na tinapay at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos mapasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapatibay dito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na iinumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay napunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at makakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ng lahat,
hindi ko kayo iiwan. Sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makakalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi ng lahat. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay napartira pa upang manalangin ng kung maaring huwag nang sumapit sa kanya ang oras na paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat na bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang magsunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang nagtutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makabantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madai ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inuulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog po ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga makakasalanan. Bumangon kayo, narito na ang makakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalog. Sila isinuko ng mga punong pari, mga tabakituro ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nakbigay na si Judas ang isang hudyat. Kung sino ang halikan ko, siya iyon. Dakpin niyo siya at bantayang mabuti. Pagdating na si Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya, at ito'y kanyang hinalikan. Agad nang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunod ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natakpas ang tainga niya. Sinabi ni Jesus sa mga taong, ako ba'y tulisan at naparito kayong mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangan matupad ang sinasabi ng kautusan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit, maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban nito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas sa hubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari, na kung saan ay nakakatipon na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwad niya sa kanya. Nagtuloy siyang hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpaingit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Ang mga punong pari at mga buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap na may paparatang kay Jesus upang siya'y may papatay. Ngunit wala silang makita. Maraming saksi nang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nakatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, narinig namin sinabi ng taong yan, gigibain ko ang templo ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magpatatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ngunit hindi rin nakatugma-tugma ang kanilang mga patotoo tungkol dito. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa inyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw na nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-kupuri?
Sumagot si Jesus, "Ako na nga." Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kausuhutan at sinabi, "Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paklapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya? At nakaisa silang lahat ng halutan siya ng kamatayan. At siya'y sinimulan nilang pahirapan. Dinuraan siya ng ilan, pariningan at pinagsusuntok. Halaan mo na nga, sino ang sumuntok sa iyo?" Sabi nila, at siya'y binukbok ng mga bantay. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba ng lumapit ang isang babaeng nakatulog ng pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy, pinakmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret." Ngunit nakaila si Pedro. "Wala akong nalalaman sa sinabi mo." Umalis siya at napunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, "Ang taong iyo'y isa sa kanila." At muling nakaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka na nga sa kanila? Taga Galilea ka rin, hindi ba? Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong yan." Sagot ni Pedro. Siya namang paktilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila." Nandumo siya at nanangis. Amen.